Ano ang pakiramdam mo kapag ang mga tao, yung mga vloggers, yung mga taong hindi mo kilala, kapag sinasabi sa'yo na ikaw ay umalis na sa pagiging coach o sa pagiging kuya o sa tabi ni tata, ano naramdaman mo pag sinasabi nila yun? Wala naman akong ano doon, hindi naman ako masasaktan. Ano lang talaga sila kasi yung natatanggap ko ba, parang gusto nila sila yung makatanggap. Kami na nga dalawa nagja-jogging eh. Tapos nag-sparring kami lang. Kasi nga wala nang naniniwala ba? Wala nang naniniwala sa amin, ako na lang. Oh yeah, Yung time na yun, yun yung pumunta kami sa Maynila kasi may tiwala pa ako kay Asian Pacboy na siya lang yung makabalik sa dating sigla ni Tata. Siya lang yung nakabalik ba sa dating sigla ni Tata. Nung pagpunta ko doon sa kanila, lagi niyang sinasabi, ay yo, wala na yo, mahina na talaga sa Tata. Sabi ko, sa sarili ko, isip ko sa sarili ko, bakit niya sinabi yun? Ako na lang yung naniniwala sa kanya, si Tata hindi na. Tapos sa akin, sinasabi niya, wala na yun, mahina na. Kaya umuwi kami sa inalisa namin siya. Kasi wala nang walang tiwala kay Tata eh. Yung time na yun, si Tata 2 times world champion pa. Tapos yun nga, kami na lang ni Tat nung may binigyan kami ng laban ni ni Idol Jerry Peñalosa. Tapos yung kalaban namin, yun yung Japanese, si Kinya Yamashita. Kami lang ni Tata mag-jogging dalawa, kami lang mag-meet, tapos mag-sparring, ako lang ka-sparring niya. Kasi wala nang naniniwala eh. Sabi ko, tol, may anak na Tata noon eh, isa. Sabi ko, tol, ano naman yung ipapakain mo sa anak mo kung hindi ka magano ba? Parang, kumbaga, hindi ka magtrabaho. Balik ka ulit sa boxing, sayang, sabi ko sa kanya. Tapos, nung time na yon, nadisgrasya pa si Tata, nagmotor siya, nadisgrasya, ang laki ng hiwa dito. Yun yung tinatanong ko kay Tata, bakit may malaking hiwa sa sahita? Oo. Wala yung mga Japanese, gulat na gulat doon nung tinanong nila kung ano yun. Andun sa Thailand kami. Ang laki ng hiwa, grabe. Alam mo, ano sabi ni Tata? 2 weeks before, fight ko na, kakasugat lang niya daw. Bagong tahi lang. Pero kulating. Kulating yung ano. Alam niyo kung gaano malaki yung hiwa niyan? Lagpas 12 inches. Nadisgrasya pa si Tata, hinintay ko si Tata sa gym. Sabi ko, tol, asan ka na? Sabi niya, tol, uwi ka na. Bakit? Sabi niya na nadisgrasya ako. Tapos pinuntahan ko siya. Tapos ang laki ng hiwa, hindi niya ipapadoktor. Tapos kinabukasan, jogging ulit kami. Nilagyan lang namin ng jelly, yung sugat. Para hindi narinig niyo na yung kwento na yan. Ngayon, sino kayo sa mundo ni Alas? Tanungin niyo sarili niyo. Para palayasin si Jason. Yung kuya niya. Ako kasi, hindi ko naman na magboxing si Tata. Pero sayang kasi ba, may yung iba nga, ilang di ba, lumalaban pa nga si Pacquiao o Donaire, mga 40 plus na. Si Tata, pa lang si Tata 27 pa ata. Tapos may pangalan si Tata. Pero yung si Tata, yung time na yun, yung pagkatalo niya kay Jonas Sultan. Kasi pero, si Tata naman ito naman yung laban ni Jonas Sultan. Sige, go ahead. Hindi naman natalo si Tata kasi sa totoo lang na lang sa kasi panalo naman si Tata, kaso lang promotion nila Jonas eh. Yun ang gusto kong sabihin. Ang ganda ng laban na yun, Jonas Sultan versus Johnny Reyes Casimero. Palitan kasi talagang kahit sino man promotion yun, bata mo yan. At saka ako, sabi ko lang si Jason hindi naman niya ginampanan pagiging coach eh. Alam niyo kung ano ginampanan niya? Pagiging kuya niya at kapatid. Yeah. Kaya yun na. Doon na ako talaga pumasok sa pagiging coach, sa pagiging kinausap lahat. Doon na simula kasi si Tata kasi nung natalo siya kay Jonas Sultan, iniwan na siya lahat. Iniwan na siya kay Gibbons, hindi na nag-contact si Gibbons lahat. Tapos yun ako na lang, sabi ko wala namang kasi si Tata noon
'di ba, marami akong minimits na mga mayayaman. Binigyan ko pa nga si tata ng pera eh. Sige tol, puntahan mo to tol. Idol ka nito. Malaki magbigayan. Minit pa nga ni tata yung 4 eh, ginaganon-ganon. Tapos nagsabi yung si ma'am, walang yakakot si Quadrolas yung pinapunta mo dito. Ano daw, yung kanang hingal na hingal kami kasi pinagsabay daw kami minutes. Tapos yun nga, si tata binigyan ng token nun. Basta binibigyan ko si tata ng trabaho para ano ba. Tapos yun, nabigyan si tata ng ng opportunity ni Sir Jerry. Tapos yun nga. Grabe yung namin. Wala nga yung sponsor eh. Walang sponsor yun, yung Ito ang Kami na magandang lang, tanong. Ito ang magandang tanong. meron, Jason. ang payantog. Ito ang magandang tanong bago makalimutan ko, Jason. Para sa inyo lahat. Ano ang pakiramdam mo kapag ang mga tao, yung mga vloggers, yung mga taong hindi mo kilala, kapag sinasabi sa iyo na ikaw ay umalis na sa pagiging coach o sa pagiging kuya o sa tabi ni tata, ano naramdaman mo pag sinasabi nila yun? Wala naman akong doon, hindi naman ako masasaktan. Lang talaga sila kasi yung natatanggap ko ba, parang gusto nila sila yung makatanggap. Mr. 10%